Sino ba to? Ba't ayaw nitong tumigil? Kunot noong tanong nga ni Trevor habang tinatamad nga na dinampot ang cellphone niya sa bedside table para sagutin ang tawag. Hello? Anong kailangan mo? Diretsahan nga niyang tanong pagkapindot nga ng answer button. Oy, kagigising mo lang? Mukhang sobra kang nag-enjoy sa honeymoon niyo ah. Natatawang sabi nga ng lalaki mula sa kabilang linya. Mas lalong lumalim ang kunot ng noo ni Trevor. Hindi man niya tignan ang pangalan ng caller. Alam na nga niya kung sino to. Anong pinagsasasabi mo, James? Nagugulhan nga niyang tanong sa kaibigan na George. Wala ka bang ibang ginagawa para gulhin ako first thing in the morning? Ang aga-aga pa eh. Aniya na medyo naiinis nga dahil sa lakas nga ng tawa ng kaibigan na mas lalong nagpasakit nga ng ulo niya. Anong maaga pa? Lunchtime na bro. Kanina pa ako tumatawag sa'yo kasi gusto kong sabihin na okay na yung marriage certificate nyo. Pinaayos ko na sa kakilala ko na nagtatrabaho sa LCR. Considered it done. Congratulations sa'yo sa muling pag-aasawa. Dagdag nga ni James na hindi pa rin mapigilang matawa. Kasal? Anong kasal pinagsasasabi mo? Nagtatakang tanong nga ni Trevor. Alam niyang mahilig mag-prank ang kaibigan pero hindi nakakatawa ang prank na to. Nakasal na raw siya. Naku James, tigil-tigilan mo ako ah. Masakit pa ang ulo ko kaya umayos ka. Paalala nga ni Trevor habang hinahagod nga ang sentido nito. Sinasabi ko na nga ba na makakalimutan mo lahat eh. Pero wag mo akong sisihin sa ginawa mo. Tandaan mo, ikaw ang nagpumilit sa kasal nyo. Tsaka may video at pictures ako sa napatunay. Kung ayaw mo mag-asawa, pwede naman kayong magkaroon ng annulment. Seryosong sabi nga ni James. O sige na, kailangan ko nang umalis tapos na yung break ko. Kaya ibababa ko na yung tawag. Hintayin mo na lang yung documentary ng kasal mo. Natatawang sabi pa nga nito. Busy na ako, kaya tumawag ka na lang sa sekretary ko kapag may mga katanungan ka. Ani pa nga ng kaibigan ni Trevor na si James bago ibinaba ang tawag. Naiwan naman si Trevor na tulala pagkatapos tumawag nga ng kaibigan. Hindi na nga sana niya ito papansinin nang may biglang gumalaw sa tabi niya. Dahan-dahan nga siyang lumingon sa gilid at doon niya nakita ang katabi niyang babae na natutulog. Higit sa lahat, wala itong suot na anumang saplot. Napamura nga si Trevor nang unti-unting bumalik sa kanyang ala-alang lahat ng nangyari nung nakaraang gabi. Miss Eliza? Nauutal nga na sambit ni Trevor sa pangalan nga ng babae sa tabi niya. Ngayon lang din niya napansin na maski siya ay walang suot na damit. At iisa lang ang ibig sabihin nun. May nangyari sa kanilang dalawa. Look, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Una sa lahat, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa ating dalawa. Nakakayom nga ang mga kamaong sabi nga ni Trevor pagkatapos nga nilang magbihis ni Eliza. Ang kindergarten teacher nga ng anak niyang si Sisi. Nang mamatay nga ang asawa ni Trevor, naging hands-on na nga siya sa nag-iisa nga nilang anak na si Sisi. Kaya kahit gaano nga siya kabisi sa opisina ay siya pa din ang tagahatid nga at tagasundo ni Sisi sa pinapasukan nga nitong kindergarten. Doon niya nakilala si Eliza, ang mabait at magandang teacher ng kanyang anak. Ganun ba? Mahinang sambit nga ni Eliza. May bahid nga ng lungkot sa mukha at boses niya matapos nga marinig ang sinabi ni Trevor. Kung sa bagay, hindi naman siguro ako bagay sa isang tulad mo. Teacher lang ako, habang ikaw naman, mayaman na businessman. Ganun ba yun? Itinaas nga nito ang mukha para harapin nga ang lalaki na siyang nag-aya nga sa kanyang magpakasal matapos nilang malasing sa party ng mutual friend nila. Okay na sa akin yung hindi ka nagpanggap na nakalimutan ang mga nangyari. Dagdag pa nga ni Eliza na hinubad pa nga ang suot nitong singsing. Sabi ko na nga be,
Hindi rin to gagana. Kasalanan ko kasi dahil naniniwala din ako nang sabihin mo sa akin na magiging loyal ka kahit na hindi mo ako mahal. Kasi ang mahalaga sa'yo ay isang mabuting babae na pwedeng magpakananay sa anak mo. Malamig na dagdag nga ni Eliza at ibinalik nga ang singsing na binigay ni Trevor sa kanya nung gabing lasing nga at nagpakasal kay Eliza. Napatiimbagang nga si Trevor. Naalala niya ang mga sinabi niya sa dalaga ng gabing nalasing nga sila. Hindi naman niya kasi mapigilan. May pagkakaila na wife material nga si Eliza. Kaya nga nagkagusto siya dito. Pero ang magising sa kalasingan at malaman na kasal na sila ay bagay na hindi inaasahan ni Trevor na kaya niyang gawin. Kalimutan na natin ang lahat. Kakilala mo naman ang judge, diba? Na nagkasal sa atin. Kaibigan ko din ang asawa niya kaya makikiusap na lang ako na wag nang ituloy paparehistro pa sa kasal. Sabi pa nga ni Eliza na agad namang tumayo. Kinuha nito ang bag niya sa bedside table para umalis na nga nang biglang magsalita nga si Trevor. Ang totoo niyan, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Tumawag sa akin si James para sabihin na okay na yung kasal natin. Naipasa na rin niya sa LCR ang mga papeles, kabilang sa marriage contract na pareho natin. May pirma. Pag-amin nga ni Trevor. Nagulat naman si Eliza sa narinig. Ha? Bakit ang bilis? Hindi makapaniwalang saad nga niya. Ang akala niya ay may oras pa para itigil nga ang kahibangan na sinimulan nila noong mga lasing pa nga sila. Ngunit mukhang huli na nga ang lahat at kapag pinilit pa nga nila na ipaliwanag nga at ipawalang bisa ang kasal, sila lang din ang mahihirapan. Wala magaling sa trabaho yang si James, mabilis kumilos. Sagot nga ni Trevor, napag-isip-isip din niya na hindi rin tama nakalimutan na nga lamang nila ang lahat ng nangyari, lalo pa at alam niyang may nangyari nga sa kanila ni Eliza. Ano sa tingin mo? Kung subukan muna natin, lakas loob nga na tanong ni Trevor, habang nakatingin nga sa reaksyon ni Eliza. Total, andito na tayo, at dahil na rin may nangyari sa atin, bakit hindi na lang natin subukan kung magwo-work ang relasyon na to? Napatitig naman si Eliza sa lalaki. Bakit? Mahal mo ba ako? Tanong nga niya dito, kahit na alam na nga niya ang sagot. Hindi man niya aminin, ay may lihim nga rin siyang pagtingin kay Trevor. Pero dahil may anak na nga ito at malamang mahal pa rin nito ang namayapang asawa, ay pilit niyang itinago ang nararamdaman. Susubukan pa lang naman natin. Mahina ngunit seryosong sagot nga ni Trevor. Wala naman siguro pang mawawala kapag sinubukan natin na ituloy na ngayon ang nasimulan na, hindi ba? Napangiti nga si Eliza sa narinig na sagot. Mas natuwa nga siya dahil naging honest nga ito sa nararamdaman tungkol sa kanya. Mas nadidismaya siya kung sinabi nga nito na mahal siya nito kahit na hindi naman talaga. Sige, subukan natin. Pero kapag hindi talaga umubra, itigil na natin kaagad ito. Lumapit nga si Trevor dito at inilahad nga ang kamay. So, it's a deal? Tinanggap naman ni Eliza ang kamay niya at nag-handshake na nga sila. Deal. Pagkatapos nga nilang magkasundo, sabay silang lumabas ng hotel para magtungo nga sa bahay ni Trevor at ipakilala nga sa anak ang bago niyang asawa. Daddy! Masiglang bati nga ni Sisi sa ama nang makita nga itong bumaba mula sa kotse. Agad na tumakbo ang 5 taong bata papunta sa daddy nito habang nakadipa. Masayang sinalubong naman ni Trevor ang anak at binuhat ito. Hello baby ko, nakakain ka na ba? Namiss mo ba si daddy? Sunod-sunod na tanong nga nito sa bata. Tila nawala nga ang pagkaseryoso nito sa tuwing kaharap nga niya ang anak. Yet po, butog na po ko. Kayo po ba? Tanong naman ni Sisi habang sinusundot nga ang mukha ng ama gamit ang maliit niyang daliri. Napalingon naman ito sa likod kung saan nakatayo si Eliza at tahimik lang.
Miss Eliza! Masayang tawag nga ni Sisi sa teacher niya. Ano pong ginagawa niya dito? May batok po ba ngayon? Inosenteng tanong ng bata. Wala siyang kaalam-alam na ang teacher niya pala ay isang magiging mommy na niya. Hello Sisi, Sabado ngayon kaya walang pasok. Nakangiti naman na sagot ni Eliza. Napatingin siya sa ama ng bata na tila ba hinihintay na nga ito ang magsabi ng pakay niya kung bakit siya pupunta doon. Sisi, may sasabihin pala kami ng teacher mo. Sabi nga ni Trevor na lumingon naman kay Eliza, sabay hawak sa kamay nito. Pasok muna tayo. Aya nga niya dito. Tumango naman si Eliza kahit na gusto na nga niyang umurong sa kasunduan nila. Hindi niya alam na sobra pala siyang kakabahan sa sasabihin na nga nila kay Sisi. Sasabihin na nga nilang may relasyon sila ng ama nito. Tahimik na naupo nga si Sisi sa sofa habang magkatabi naman ng daddy at teacher habang kaharap siya. Tuwid na tuwid nga ang likod nito habang nakapatong naman sa hita ang mga maliliit nga niyang kamay. Ang cute talaga ni Sisi. Sa isip-isip nga ni Eliza habang nakatingin nga sa bata. Gusto nga niya itong lapitan at kurutin ng pisngi sa sobrang gigil nga niya sa kakyutan nito. Pero natatakot nga siya na baka hindi ito magustuhan ng bata. Pagsisimula nga ni Trevor habang nakatingin nga sa anak niya, natahimik lang at naghihintay ng sasabihin nila. Sisi, alam mo naman na mahal ka ni Daddy, di ba? Tumango naman si Sisi bilang sagot. Opo, love na love din po kita. Sagot nga ng bata. Napangiti naman si Trevor at tila nawala ang kaba niya matapos marinig ang sagot ng bata. At dahil mahal na mahal ka ni Daddy, naisip ko na mas maganda kung may mommy ka rin na mag-aalaga sa'yo kapag wala na ako. Ano sa tingin mo? Tanong nga niya sa anak na maigi namang pinag-isipan ng isasagot. Gusto ko din ng mommy pero okay lang sa akin kahit daddy lang ang meron ako eh. Sabi nga ni Sisi na napada ko nga ang tingin sa kanyang teacher. Pero kapag may mommy ako, di gusto ko na rin po. Katulad ni Miss Eliza, mabait po siya. Tapos mahal niya po kaming lahat sa school. Dagdag pa nga niya, sabay ngiti nga sa kanyang guro. Diba po Miss Eliza, mahal mo po kami? Aniya, na agad namang sinang-ayunan ng teacher niya. Tama ka Sisi. Mahal ko kayong lahat, mababait kasi kayo. Kaya kailangan, mas lalo pa kayong mahalin at alagaan. Sabi naman ni Eliza. O diba daddy, sabi ko na sa'yo mabait si Miss Eliza. Pwede naman siya lang maging mommy ko? Tanong nga ng bata sa ama niya. Pareho naman na nagulat si Trevor at Eliza sa narinig nila. Hindi nila inaasahan na susuportahan nga sila ni Sisi sa kanilang relasyon. Kahit hindi pa nga nila ito sinasabi. Sisi, ang totoo niyan. Si Miss Eliza mo at si Daddy, kasal na. Simula ngayon siya na ang magiging mommy mo. Diretsong pag-amin nga ni Trevor. Ang reaksyon nga niya pigil hininga habang hinihintay ang sasabihin ng anak na si Sisi. Di masaya po. Bulalas nga ni Sisi makalipas ang ilang segundong pananahimik niya. Tumalon ito mula sa upuan at tumakbo nga papunta kay Eliza. Miss Mommy, pwede po ba kitang yakapin? Tumango naman si Eliza bilang sagot. Gumiti siya kay Sisi at binuka nga ang braso. Siyempre naman, ani at masaya silang nagyakapan. Kapansin-pansin ang sigla at saya sa mga mata ni Sisi, may kinatuwa naman ang kanyang ama. Nagpapasalamat din si Trevor na naging maayos ang pagtanggap ni Sisi kay Eliza bilang bago nga niyang asawa. Hindi man sabihin ng anak niya, ay alam ni Trevor na gusto nga rin ito na magkaroon ng ina, kagaya ng ibang mga bata. Daddy, dito na po ba titira si Miss Mommy? Tanong nga ni Sisi. Pinigilan nga ni Trevor ang sarili na matawa sa sinabi ng bata. Bulol kasi ito sa letrang S, kaya minsan mahirap maintindihin ang sinasabi. Siyempre naman, mamaya aalis kami para kunin ang mga gamit niya sa apartment niya. Gusto mo bang sumama? Tanong nga ni Trevor
sa anak. Pwede po ba? Paninigurado nga na tanong ni Sisi. Oo naman, sagot ni Alyssa na marahang inalis nga ang buhok at tumatakip nga sa mukha ng bata. Yay! Masayang itinaas nga ni Sisi ang dalawang kamay habang nakaupo nga sa hita ng bago nga niyang mommy. Tsaka Sisi, pwedeng mommy na lang ang itawag mo sa akin, kahit alisin mo na yung miss, sabi pa nga ni Alyssa sa bata. Napaisip naman si Sisi sa sinabi niya dito. Sige po, meet na lang po ang itatawag ko sa inyo sa school. Tapos mo, mommy naman po dito ta bahay. Nakangiti nga nitong pahayag. Baka po kasi magtampo ang classmate ko kapag nalaman po nila na mommy kita. Agawin ka pa po nila sa akin. Mag-aalalang dagdag pa nga nito. Natawa naman si Trevor at Alyssa. Huwag kang mag-alala, Sisi. Walang aagaw sa akin sa'yo. Sabi nga ni Alyssa sabay yakap nga ng mahigpit sa bata. Tumango naman si Sisi na biglang naiyak sa narinig. Thank you po sa inyo, Daddy. Kasi binigyan mo po ako ng mommy. Bulong nga ni Sisi habang mahigpit na nakakapit nga sa damit ni Alyssa. Thank you din po, Miss, kasi pumayag ka pong maging mommy ko. Pagpapatuloy pa nga niya. Sa oras na mga yun, ay iisa lang ang tumatakbo sa isipan nga nila Trevor at Alyssa. At yun ay ang mas lalo pang mahalin at alagaan si Sisi. Salamat din na tinanggap mo ako, Sisi. Pulong nga ni Alyssa. Sabay halik nga sa ulo ng bata. Napatingin naman kay Trevor na may malungkot na muka. Alam ni Alyssa kung kaano nito kamahal ang anak niya. Kaya kahit na hindi sila tunay na nag-iibigan, ay gagawin niya lahat ng makakaya niya para gampanan ang papel bilang ina ng bata. Salamat din sa iyo. Mahinang sabi nga ni Trevor bago nga niya yakapin ang anak at ang bago nga niyang asawa. Muli naman niyang isinuot dito ang singsing na binalik nga sa kanya ni Alyssa. Hintayin niyo na lang ako dito mamaya. Susunduin ko kayo para sabay na tayong umuwi. Sabi nga ni Trevor matapos nga niyang ibaba sa harap ng private school ang mag-ina niya. Ingat kayo. Dagdag pa nga niya habang palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Ikaw din po, Daddy, ingat. Sabi naman ni Sisi sabay hawak nga sa kanyang ama. Salamat sa paghatid. Ingat sa pagmamaneho ah. Ani naman ni Alyssa na bahagyang ngumiti sa asawa. Biglaan man ang pag-aasawa niya at wala sa plano pero natutuwa pa rin si Alyssa na isang mabait na lalaki at cute na bata ang naging pamilya niya. Tumango lang si Trevor at nag-drive na nga paalis. Magkahawak kamay naman na pumasok sa gate ng paaralan sila Alyssa at Sisi. Good morning, Sisi. Bati nga ng ilan sa mga bata na nadaraanan nga nila. Sikat nga si Sisi sa mga batang kasing edad niya, pati na nga rin sa mga nakakatanda dahil sa likas nga nitong pagiging masayahin. Palagi nga itong nakikitang nakangiti at matulungin nga rin si Sisi sa kapwa. Good morning din sa inyo! Pabalik na bati naman ni Sisi sa mga nadaraanan niya. Pagkadating nga nila sa classroom, ay agad nagtungo si Sisi sa kanyang upuan at tahimik na naghintay nga sa iba pa niyang mga klase. Napapangiti na nga lamang si Alyssa habang inoobserbahan ang ginagawa ng bata. Sisi, pupunta lang ako sa kabilang room ha. Isosoli ko lang yung hiniram ko na printer. Dito ka lang muna. Babalik din agad ako. Paalam nga ni Alyssa habang buhat-buhat ang printer na hiniram niya. Sige po, sagot naman ni Sisi. Ilang minutong matapos umalis nga si Alyssa ay nagsidatingan na nga rin ang iba pang mga bata. Halos kasama ng mga ito ang mga yaya nila na agad naman silang inasikaso pagdating nga sa kanilang classroom. Good morning, Sisi. Napalingon naman si Sisi nang marinig ang isang pamilyar na boses. Nakita niya si Bea, ang kanyang best friend. Good morning, Bea. Masiglang bati nga ni Sisi dito. Masayang nag-uusap nga ang dalawang bata nang biglang pumasok nga ang isang batang lalaki at biglaang tinulak nga si Bea. Aray!
Daing nga ni Bea habang nakaupo nga sa sahig. Napansin ito na pinagtitinginan nga siya ng iba pang mga bata kaya hindi na nga ito napigilang umiyak. Tumayo naman si Sisi para tulungan ang kaibigan niya. Inalalayan nga niya ito para tumayo at pinaupo sa kanyang upuan. Joseph, mag-sorry ka kay Bea. Nasaktan mo siya kaya mag-sorry ka. Sabi pa nga ni Sisi sa batang lalaki na tumulak nga sa kaibigan. Nilabas naman ni Joseph ang dila para mas lalo pangasarin si Sisi. Ayoko nga. Aniya sabay tawa. Bulol, ang laki-laki mo na tapos bulol ka ba din sa S? Hindi mo man lang masabi ng maayos. Ani nga ng batang si Joseph, sabay belet pa nga kay Sisi. Hindi totoo yan. Sabi naman ni Sisi na unti-unti na nga ring naiinis kay Joseph dahil sa pang-aasar nga nito sa kanya. Kung hindi totoo, sabihin mo muna ng maayos yung pangalan mo. Mapangha mo naman. Nasabi nga ni Joseph, hindi mo kaya no? Dagdag pa nga nito. Ikinuyom nga ni Sisi ang mga kamao at matapang na hinarap nga si Joseph. Mag-sorry ka muna kay Bea at gagawin ko ang gusto mo. Aniya habang nagkadikit nga ang mga kilay. Sige ba, pero tatawagin kitang bulol kapag hindi mo masabi ng maayos ang pangalan mo. Sabi naman ni Joseph. Sabi magsasorry lang ako. Dagdag pa nga niya, sabay tulak naman kay Sisi. Hindi na nga umimik si Sisi pa tinayaan na nga lamang ito. Ang mahalaga ay nagsorry nga si Joseph sa kaibigan dahil nasaktan nga ito. Sorry Bea, gusto ko lang naman kasi makalaro si Sisi pero paharang-harang ka dyan Masungit na sabi nga ng batang si Joseph. Pero imbes na tumahan nga si Bea, mas lalo pa nga itong naiyak sa sinabi ng kaklase. Joseph, tignan mo nangyari. Mag-sorry ka na kasi ng maayot. Nito pa nga na hindi nga mabigkas ng tama ang S na letra. Pinilit naman ni Bea na tumahan dahil sa sinabi ng kaibigan. Habang si Joseph naman, masama ang tingin kay Bea. Sorry na Bea, huwag ka nang umiyak. Baka magalit ka pa sa akin Tsaka si Bulol. Sabi pa nga ni Joseph. Joseph! Pulalas nga ni Sisi habang pinandidilatan nga ang kaklaseng lalaki. Oo na, magsasorry na ako ng maayos. At nagsorry na nga ito nang malumanay. At sabi na nga nito, O ayan, Sisi, ikaw naman. Sabi nga ni Joseph nang magkaayos na nga sila ni Bea. Sabihin mo ang pangalan mo. Patunayan mo na hindi ka bulol. Dagdag pa nga ng kaklase niya. Sisi, nag-aalalang sambit nga ni Bea. Huwag kang mag-alala Bea, hindi naman ako bulol Kampanting sabi nga ni Sisi at matapang na hinarap si Joseph. Humugot nga siya ng malalim na hininga bago nga niya sinabi ang buong pangalan niya. Ako si Cecilia Gonzalez. Aniya, napuno ng kumpiyansa sa sarili. Nakapatong pa nga sa bewang ang dalawang kamay nito habang taas kilay nga na nakatingin kay Joseph. Biglang tumahimik naman ang buong classroom matapos magsalita si Sisi. Maya-maya pa, humagalpak sa tawa si Joseph matapos marinig ang pangalan ng kaklase. At inasar pa nga ng bulol. Hindi naman nakaimik si Sisi at hinayaan na nga lamang na pagtawanan siya. Mga bata, anong nangyayari dito? Tanong nga ni Eliza pagkapasok nga niya sa classroom. Hindi agad siya nakabalik kagaya ng sabi niya dahil pinatawag pa nga siya ng principal para kausapin. Nagulat na nga lamang siya nang marinig ang malakas na tawa mula sa silid habang papalapit nga dito. Pero mas nagulat nga siya nang makitang si Sisi pala ang pinagtatawanan ng isa pa niyang estudyante. Joseph, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nakakatawa? Malumanin na tanong nga ni Eliza sa bata. Miss, si Sisi po kasi pinagpipilitan na hindi siya bulol. Hindi naman po niya mabanggit ng tama yung pangalan niya. Patawa-tawa pang ang sabi ni Joseph. Napalingon naman si Eliza kay Sisi na nakatayo lang at walang imik. Ngumiti ang guro at muling nagsalita. Joseph?
Hindi kasalanan kung hindi pa kaya ni Sisi banggitin ang ilang letra. Magpasalamat na lang tayo at natuto ka na sabihin ito ng mas maaga, pero hindi tama na gawing katatawanan yan. Nagawing katatawanan ng iba. Mahinahong pangaral nga ni Eliza kay Joseph. Tsaka mga bata pa kayo kaya marami pa kayong kailangan matutunan. Malay natin, baka sa susunod na taon, marunong na nga si Sisi magbigkas ng letrang S. Pero sa ngayon, wag natin siyang pagtawanan dahil hindi pa niya kaya, maliwanag ba? Hindi sumagot si Joseph at tila na konsensya. Sisi, okay ka lang ba? Naghalalang tanong nga ni Eliza sa bata na tahimik na nga na nakayuko. Itinaas naman ni Sisi ang muka para harapin ang guro. Okay lang po, Meet. Mabait din naman po sa akin si Joseph. Kato, minsan mahilig po talaga tang magkwento, pero okay naman po takin yun. Saad nga nito at nakangiti na. Parang pinilas naman ang dibdib ni Eliza sa narinig. Kahit pa sabihin ng bata na okay lang ito sa kanya, hindi pa rin tama na pagtawanan nito dahil lang sa bagay na hindi pa nga niya kayang gawin. Kagaya ng ibang mga bata, huwag kang mag-alala, Sisi. Matututo ka din naman ng tamang pagbigkas. Tutulungan kita. At dun nga, mas naging malapit nga sa isa't isang dalawa. O paano, una na ako Sabi nga ni Trevor matapos muling ihatid ang mag-ina niya ng sumunod na araw. Hindi kagaya ng dati, mas lalong napanatag na ang loob niya kapag nagtatrabaho siya. Alam niya kasi na nariyan si Eliza para bantayan ng anak. Sisi, magpakabait ka. Huwag mong bigyan ng sakit sa ulo ang mami mo. Bilin nga niya. I love you. Susubukan kong matapos agad ang trabaho para mas maaga ko kayo masusundo. Tumango naman si Sisi at saglit na niyakap ang ama. Kumaway lang din ito nang paalis na nga si Trevor. Akala nga ni Eliza ay inaantok lang ito kaya hindi ito masyadong nagsasalita simula nang nangyari kahapon. Hindi naman maiwasan mag-alala ni Eliza dahil baka hindi na nga muli magsalita ang bata sa takot na mali ang pagbigkas nito sa ilang letra. Sisi, okay ka lang ba? Pag may problema ka, ikwento mo lang sa akin. Tutulong ako. Saad nga nito. Ngunit kagaya ng ginawa nito, kanina sa daddy niya tumangulang si Sisi at tahimik lang na naglakad. Napabuntong hininga na lang si Eliza at sinundan ng bata. Ilang saglit pa ay nakarating na nga rin siya sa kanyang classroom. Nagulat ang guro nang makita nga niyang maraming mga taong nagkakagulo sa loob. Excuse me, anong meron? Nagtatakang tanong nga ni Eliza sa pinakamalapit na babae. Ay, buti po nandito ka, ma'am. Yung isang nanay kasi ng bata, galit na galit po, sumugod po hinahanap ka. Kanina pa yan nag-e-eskandalo. Sagot naman ng babae. Mabilis nga na inilapag nga ni Eliza ang mga gamit niya sa mesa at lumapit nga sa mga nagtutumpukan na tao. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang pinagduduro nga ng isang babae si Sisi. Ano? Bakit hindi ka nagsasalita? Alam mo ba na ni minsan hindi ko pinapagalitan ang anak ko sa bahay, ha? Pero dahil sa'yo, napahiya siya sa harap ng ibang mga bata. Sigaw nga ng nanay kay Sisi na nakayuko lang habang nakatayo sa tabi ng upuan nito. Palibhasa kasi, wala kang nanay kaya ganyan ka pinalaki. Dagdag pa nga ng babae sa bata. Hindi napigilan nga ni Eliza ang galit sa eksenang nadatna niya. Gusto man niyang sugurin ng babae pero pilit nga niyang pinakalma ang sarili dahil kahit papaano ay teacher nga siya roon. Gusto man niyang sugurin ng babae. Una sa lahat, bilang guro hindi pwedeng magalit din siya sa harap ng mga ito, lalo pa at karamihan sa kanila ay umiiyak dahil sa pagsisigaw nga na ginagawa ng babae. Mga bata nga ang nakaharap. Pero hindi lamang siya guro, kundi mami rin naman siya ng inosenteng batang sinisigawan at parang inaabuso na nga. Mawalang galang lang po. Miss, kung may reklamo po kayo, Mrs., pag-usapan natin sa principal's office. Nakakaabala na po kasi sa mga bata ang ginagawa niyong pagsisigaw.
at hindi po ganyan dapat ang trato sa mga bata. Malumanay pero mariin na sabi nga ni Eliza habang pilit tinatagan ang sarili. Baka kung ano kasi ang magawa niya dito matapos nga niyang marinig ang pinagsasabi nito kay Sisi. Miss, nandito ka na pala. Kanina pa ako dito. May trabaho pa akong pupuntahan pero kailangan ko pumunta dito para pagsabihan tong batang to. Ani nga ng masungit na babae at dinuro pa nga si Sisi. Sinabi ng yaya ng anak ko ang mga nangyari. Umiyak si Joseph pagka-uwi sa bahay kahapon dahil pinahiya mo daw at kasalanan ng batang ito kung bakit. Dagdag pa nga ng babae na matalim nga ang tingin kay Eliza. Naglakad naman palapit si Eliza sa bata at hinarang ang babae. Sa tingin ko po, may hindi pagkakaintindihan tungkol sa nangyari kahapon. Kung gusto niyo pong pag-usapan natin to sa principal's office, hindi niyo pwedeng akusahan ng batang to na hindi pa rin naririnig ang kabilang panig dahil tinitiyak ko na wala siyang kasalanan. Sabi nga niya habang seryosong nakatingin sa babae. Kulang na lang isabunutan nga niya ito sa galit pero hindi niya ginawa dahil ayaw nga niyang mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Sisi, wag mong pakinggan ng sinasabi niya sa'yo. Akong bahala sa'yo. Dito ka lang, okay? Ayusin ko muna to. Mahinahon na sabi nga ni Eliza at tinulungan maupo ang bata sa upuan. Miss, hindi po pwede ang ganyan. Dapat pinapatawag din ang magulang ng batang yan. Kasalanan nila kung bakit nagkaganyan ang anak nila. Kung hindi dahil sa ginawa niya sa anak ko, di sana hindi napahiya si Joseph. Pagbibintang pa nga ng ginang kay Sisi. Kagaya nga ng sinabi ko, walang kasalanan ng batang to. Tinanong mo ba si Joseph kung bakit ko siya pinagalitan o pinagsabihan kahapon? Joseph, sabihin mo sa mama mo kung bakit kita pinagsabihan. Malumanay na saad nga ni Eliza, sabay tawag nga kay Joseph na kanina pa nga rin tahimik sa tabi. Basta, pupunta lang ako sa principal's office para kapag pinatawag niyo din ang magulang ng batang yan. Palibhasa kasi, wala daw nanay yan kaya ganyan na lang kung umasta. Dagdag pa nga ng mama ni Joseph. Kumulo naman ang dugo ng dahil doon ni Eliza. Hindi lang nito isang beses na pinamukha kay Sisi na lumaki itong walang ina. Kusang gumalaw ang kamay ni Eliza para nga sampalin ng babae. Ano, nahimasmasan ka na? Gusto mo pumunta sa principal's office? Malamig na sabi nga ni Eliza. Sa nagulat nga na babae. Sa sobrang lakas ng pagsampal niya, bumukas nga ang palad niya sa mukha nito. Ano bang problema mo? Kanina ko pa napapansin, nakamping-kampi ka sa batang yan. Kaano-ano mo ba siya, ha? Tumaas nga ang kilay ni Eliza sa tanong nito. Ako? Ako lang naman ang mommy niya. Kaya wag na wag mong sasabihin sa harap ko at sa harap ng mga batang ito na wala siyang ina. Gusto mo pag-usapan to? Nanay sa nanay, diba? Pwes, sumunod ka sa akin sa principal's office nang matapos na to. Matapang na sabi na nga ni Eliza. Lumambot naman ang mukha nito nang humarap nga siya kay Sisi na nagulat nga rin sa ginawa niya. Sorry nak, mas inuna ko ang trabaho kaysa sayo. Pero wag kang magalala. Hindi na mauulit yun. Ipaglalaban kita. Ngumiti siya dito bago umalis. Papunta nga sa principal's office kasama ang mama ni Joseph. Mr. Principal, tignan mo ang ginawa ng babaeng to sa mukha ko. Malakas na sumbong nga ng mama ni Joseph sa harap ng principal. Miss Eliza, bakit mo naman sinampal? Alam mo na hindi pwede ang ginawa mo. Bilang guro dito sa paaralan na to, hindi ka pwedeng maging bayolente. Sabi naman ng principal. Tumangutango naman si Eliza. Alam ko po, pero hindi ko po siya sinampal bilang guro. Sinampal ko po siya bilang ina ng batang iniinsulto siya. Paulit-ulit po niyang ininsulto ang estudyanteng si Sisi. Napakabata pa niya para ganunin. Kahit sino naman po na ina hindi matitiis na walang gawin kapag nakikita nilang nasasaktan ng anak nila, hindi po ba? Mas lalong nagalit nga ang ina ni Joseph sa sinabi ni Eliza. Kaya nga hindi ako papayag na walang mangyayari sa gurong to
pagkatapos ng ginawa niya sa anak ko. Sabi nga nito habang dinuduro-duro naman si Eliza. Tignan natin kung sinong mawawalan ng trabaho. Pananakot pa nga ng ginang. Hindi ako natatakot kahit pa mawalan ako ng trabaho. Alam kong walang kasalanan ng anak ko, kaya hindi ako papayag na tratuhin mo lang siya ng ganun. Sabi nga ni Eliza na walang balak magpatalo. Tahimik na nagbabasa nga ng mga papeles si Trevor sa kanyang opisina nang biglang tumunog ang telepono sa tabi niya. Agad naman niya itong isinagot habang hindi naaalis ang tingin sa mga papeles. Ano yun, Frank? Tanong nga ni Trevor sa kanyang sekretary. Sir, may tumatawag po galing sa school. Ng anak niyo, kailangan daw po kayo doon. Hindi pa natatapos nga ni Frank ang sasabihin, ay agad nang binaba ni Trevor ang tawag. Nagmamadali siyang kinuha ang kanyang cellphone at susi sa mesa bago lumabas ng kanyang opisina. Frank, i-cancel mo lahat ng meetings ko ngayong araw. Utos nga ni Trevor sa sekretary pagkadaan nga niya sa table nito. Hindi alam ni Trevor kung bakit pero kinakabahan nga siya. Sinusubukan din niyang tawagan si Eliza pero hindi ito sumasagot. Ano bang nangyari? Okay ka lang ba? Okay lang ba sila? Nag-aalalang tanong nga ni Trevor. Pagkababa nga niya sa sasakyan, wala pang 10 minuto nakarating na nga agad siya sa school ni Sisi. Pagkatapos niyang dumaan sa guard, ay mabilis na nagtungo si Trevor sa principal's office. Nalukot naman ang mukha niya nang makitang nakaupo sa labas si Sisi habang nakayuko. Sisi, okay ka lang? Nandito na si Daddy. Sabi nga ni Trevor, sabay yakap nga sa anak. Daddy! Umiiyak na sambit ni Sisi habang nakabaon ang mukha sa dibdib ng ama. Daddy, ti Mommy po. Tulungan mo po ti Mommy. Aniya habang umihikbi. Mas lalong dumilim ang mukha ni Trevor nang marinig ang sinabi ng anak. Sisi, bakit? Nasaan ang mommy mo? Humiwalay naman si Sisi sa yakap at pinunasan ng mga luha niya sa mukha. Nanginginig nga niyang itinuro ang katabing upuan na sinundan naman ni Trevor ng tingin. Maya-maya pa nakarinig nga sila ng sigaw mula sa loob. Napatakip nga si Sisi sa mga tenga niya na tila takot na takot. Tiimbagang tumayo si Trevor at kumatok nga sa pinto bago nga niya ito binuksan. Nagulantang siya nang makitang nakipagsabunutan nga si Eliza si isang babae sa harap ng principal's office na pilit naman silang pinaghihiwalay. Mr. Gonzales, please, tulungan mo akong paghiwalayin sila. Ani nga ni Mr. Principal nang namataan nga si Trevor na nakatayo sa pinto. Naguguluhan naman siya sa nangyari kaya agad naman niyang hinawakan sa bewang si Eliza para hilain palayo sa kasabunutan nga nitong babae. Eliza, stop. Tama na yan. Saad nga ni Trevor na sinusubukang pakalmahin ang asawa. It's okay, tama na, tama na. Pulungan niya dito nang maramdaman nga ang panginginig ni Eliza. Sorry, nahihiyang sambit na nga lamang ni Eliza nang mapagtantong nakita nga siya ni Trevor na gano'n. It's okay, nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong nga ni Trevor sa asawa. Hinawi nga nito ang nakatakip na buhok sa muka at nakitang may sugat nga ito sa pisngi. Inilapit naman ni Trevor ang muka sa asawa para hipan ng sugat nito. Masakit pa ba? Aniya na siyang inilingan lang naman ni Eliza. Para kay Eliza, mas masakit ang pinagdaanan ni Sisi kaya kahit ilang sugat pa ang mata mo niya sa pakikipag-away sa babaeng nanakit sa anak niya, kaya niya itong tiisin basta maipaglaban lamang niya si Sisi. Wala naman sanang balak makipag-pisikalan si Eliza, ngunit nauna siyang sabunutan ng kasagutan niyang walang modo na babae at pinapatulan ng bata. Hindi niya ugaling mag-iskandalo pero bago pa nga siya makalbo, sa lakas ng pagkahila sa buhok niya, kinailangan nga niyang lumaban. Mr. Gonzales, please maupo ka. Sabi nga ng principal nang muling kumalma ang sitwasyon. Sa ilang taon na niya sa propesyon ay hindi na bago sa kanya
ang mga ganitong eksena. Naupo naman si Trevor sa tabi ni Eliza at hinintay na nga na magsalita ang principal. Nadako nga ang tingin niya sa babaeng nakaaway ng asawa. Hindi mapigilan ni Trevor na sipatin ito nang mamukhaan niya ang babae. Hindi ba empleyado ko to sa kumpanya? Anong ginagawa niya dito ng gantong oras? Nagtataka nga niyang tanong sa sarili. Ilang saglit pa, nagsalita na nga ulit ang principal. Mr. Gonzales, pasensya na po at nadatnan yung gano'n ang eksena. Pinatawag ko po kayo ngayon dito dahil itong si Mrs. Gutierrez ay gusto kang makausap ng harapan tungkol daw sa ginawa ng anak niyo na si Sisi. Pagsisimula nga niya, habang ito naman si Miss Eliza, isa sa mga guro namin dito, at pinagpipilitan na siya ang ina ni Sisi. Kung kaya gusto nga sana niyang siya na lang ang kausapin itong si Mrs. Gutierrez. Samantala naniniwala nga si Mrs. Gutierrez na walang karapatang makialam itong si Miss Eliza. Kung kaya't lalong nagkagulo. Ang nais ko sana, patunayan ang kaugnayan nga ni Miss Eliza sa bata. At para mapag-usapan na rin ang maayos ang problemang ito, pinatawag kita. Pagtatapos nga ng principal, tumango-tango nga si Trevor sa narinig. Alam niyang hindi madali para kay Eliza na ipagtanggol si Sisi kahit na nakataya nga ang propesyon niya. Ngunit nagpapasalamat din si Trevor na hindi pinabayaan ni Eliza at ipinagtanggol nga nito ang anak niya. Tamang sinabi ng guro, siya ang mommy ng anak at may karapatan siyang tumayo bilang legal guardian ni Sisi. Sabi nga ni Trevor, pwede bang malaman kung bakit gustong magreklamo ng babaeng to? Ano bang nagawa ni Sisi? Mahinahon na tanong nga ni Trevor habang nakatingin kay Mrs. Gutierrez. Nang dahil sa anak mo, pinahiya ng guro na yan ang anak ko sa harap ng ibang mga bata. Kaya ayun, iyak nang iyak si Joseph pag uwi ng bahay kahapon ay dahil pala sa kinakampihan ng babaeng yan si Sisi. Mataas ang boses na sagot nga ni Mrs. Gutierrez. Eliza? Sambit ni Trevor habang nakatingin sa asawa. Bago man siya humusga, ay gusto niyang malaman ang panig nito. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Eliza. Wala naman kasing kasalanan si Sisi. Si Joseph ang nambubuli sa mga kaklase niya at isa na dito si Bea ang best friend ni Sisi. Umiyak nga si Bea nang itulak nga siya ni Joseph kaya naman pinagsabihan ito ni Sisi na mag-sorry. Pagkukwento nga ni Eliza. Pagkatapos ang nangyari, ay agad niyang tinanong ang mga bata na nandoon para malaman ang katotohanan. Itong si Joseph naman, ayaw niyang mag-sorry. Kung hindi gagawin ni Sisi ang gusto niya, alam niyang nahihirapan si Sisi sa pagbigkas ng letrang S pero pinilit pa rin niyang pagsalitaan ng kung ano-ano si Sisi at gawing katatawanan. Pero kahit ganun ay hindi nagalit si Sisi at hinayaan lamang si Joseph na pagtawanan siya. Hindi totoo yan. Aba, ang bait-bait ni Joseph. Tapos gagawan mo ng kwento na ganyan? Ang dapat sa'yo paalisin sa trabaho mo. Sigaw pa nga ni Mrs. Gutierrez at dinuro si Eliza. Hindi na natuwa si Trevor sa mga narinig, kaya minabuti na nga lamang niyang sumali sa usapan. No, Mrs. Gutierrez, hindi dapat ang katulad ni Eliza ang inaalis sa trabaho na ginagawa naman niya ng maayos. Aniya, sa malamig na tinig, you are fired. Dagdag nga ni Trevor bago harapin ang principal. Anong pinagsasabi mo? Hindi natapos nga ni Mrs. Gutierrez ang sasabihin ng mamukhaan ng lalaki na nasa harap niya. Ito lang naman ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Sir, ikaw pala yan. Dito din pala sa school na to nag-aaral ang anak niyo? Schoolmates pala sila ni Joseph? Pinagpapawisan na sabi nga ni Mrs. Gutierrez sa pag-asang magbago pa nga ang isip ng boss nito. Sa tingin ko, kailangan yung dagdagan ng security ng paaralan na to. Hindi dapat pinapapasok ang mga taong katulad niya na walang modo. Pagpapatuloy pa nga ni Trevor na hindi man lang tinignan muli ang dating empleyado. Hindi ba dapat paalisin na nga siya ng security dahil sa pang-e-eskandalo na ginawa niya? Mungkahi pa nga nito sa principal. Tumango naman ang principal at kinuha nga ang telepono para tawagan ng mga guards.
Matapos ng pag-uusap ni Trevor at ng principal ay inuwi niya agad ang kanyang mag-ina. Eliza, tungkol sa nangyari. Hindi pa natatapos ni Trevor ang sasabihin nang biglang yumuko si Eliza sa harap niya. Pasensya ka na kung nagawa ko yun. Hindi ko naman intensyon na idamay ka sa nangyari. Mahinang sabi nga ni Eliza habang nakatingin nga sa sahig. Pagkatapos ng nangyari, hindi na alam ni Eliza kung tama pa ba na manatili siya nakasama nga ang mag-ama. Kung hindi niya sana pinairal ang galit at nanatili nga siyang kalmado, baka hindi na kailangan pang ipatawag nga si Trevor sa principal's office. Napahinga ng malalim si Trevor pagkatapos marinig ang sinabi ng asawa. Hindi naman siya galit dito. Nagpapasalamat nga siya at hindi nito pinabayaan si Sisi. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Eliza. Sabay hinawakan nga nito ang kamay ni Eliza, kaya nakaramdam nga ng kuryente sa kanyang katawan ng babae sa hindi malamang kadahilanan. Ginawa mo lang sa tingin mo ay tama. Walang mali sa pagtatanggol sa inosenteng bata. Sabi nga ni Trevor habang hawak nga sa magkabilang balikat sa Eliza. Mabuti nga at nandoon ka para kay Sisi. Kung wala ka at kung ano pa ang ginawa ng babaeng yun sa kanya, baka kung ano pa ang nangyari sa bata. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo, Eliza. Tumango naman si Eliza at itinaas nga ang mukha para harapin si Trevor. Salamat sa pag-intindi. Aniya na nahihiya pa. Nilingon naman niya si Sisi na kanina patahimik na nakaupo na lang sa sofa. Naupo din si Eliza sa harap nito. Sisi, okay ka lang ba? Pasensya ka na kung hindi ko kaagad napansin. Kasalanan ni Mommy dahil hindi ko man lang tinanong kung okay ka lang pagkatapos ng nangyari kahapon. Akala ko kasi okay ka na, yun pala hindi. Sana kinausap kita ng maaga. Naiiyak nga na sabi ni Eliza. Tapos nangyari pa yung kanina. Sorry talaga. Promise, hindi na mauulit. Sambit pa nga niya. Umiling naman ang bata habang nakahawak nga sa pisngi ni Eliza. Hindi niyo naman po katalanan. Sabi nga ni Sisi habang naluluhan na nga rin. Okay na po ako. Ang importante po, andyan po kayo para sa akin. Dagdag pa nga niya. Hindi naman napigilan ni Eliza ang sarili na yakapin nga ang bata. Salamat, Sisi. Bulong nga niya sa bata. Napangiti naman si Trevor habang nakatingin nga sa dalawa. Wala nang kukumpleto pa sa araw niya kundi ang makita ang anak at ang bago nga niyang asawa na nagkakasundo. Ano sa tingin niyo? Kung mag-family bonding muna tayo ngayon, sino gusto ng barbecue? Tanong nga ni Trevor sa dalawa habang nakikisali nga sa yakapan ng mga to. Ako po! Masayang sagot nga ni Sisi na nakataas pa nga ang kamay. Mommy, gusto niyo din po ba ng barbecue? Tanong nga niya kay Eliza na agad naman itong sinagot. Oo naman. O ano, mag-barbecue na tayo? Tanong nga niya kay Eliza na agad naman itong sinagot. Ay, mukhang wala yata tayong sangkap na gagamitin eh. Mag-grocery lang ako saglit. Sabi nga niya pagkatapos tignan ang umalaman ng kusina. Huwag ka nang umalis. Umorder na lang tayo online. Sabi naman ni Trevor. Napailing naman si Eliza. Mas maganda pag ako mismo bibili ng personal. Mas makakapili ako ng mga bilihin. Tsaka wala din naman tayong gagawin pa. Kaya mag-grocery na lang ako. Huwag ka mag-alala. Bibilisan ko lang. Dagdag pa nga niya. Mommy, tama po ako. Nakangiti namang sabi ng bata. Wala na ring nagawa pa si Trevor nang sumang-ayon na nga rin ang anak niyang si Sisi. Sige, mag-grocery na lang muna tayong tatlo. Saad na nga lamang niya. Pagdating nila sa pinakamalapit na supermarket, agad na kumuha nga si Eliza ng cart na paglalagyan niya ng mga bibilhin. Si Trevor naman ay nakasunod lang sa likod niya habang si Sisi ay nakakapit nga sa kamay ng mommy niya. Kung titignan, para talaga silang isang pamilya na matagal nang magkasama, kahit pa ang totoo ay mag-iisang buwan pa lamang nakasal sila Trevor at Eliza
Pero tila nagiging komportable na nga sila sa isa't isa at magaan na nga ang loob sa isa't isa. Mami, pwede po ba akong kumuha nito? Tanong nga ni Sisi habang hawak ang isang supot ng marshmallow. Kahit itong maliit lang po, dagdag pa nga niya nang mapansin na tila ayaw pumayag ni Eliza. Oo naman, pero kailangan mong magsipilyo ng maigi pagkatapos mo kumain para hindi masira ang ngipin mo. Sabi naman ni Eliza na siyang ikinatuwa naman ng bata. Thank you po, masayang sabi ni Sisi. Sabay lagay nga ng marshmallow sa loob ng cart. Hindi rin nagtagal, ang tatlo sa pamimili at natapos na nga rin sila. Pumila si Eliza sa counter. Ang total po, 2,350, sabi ng babae. Ngumiti nga si Eliza. Sandali lang Aniya. Pero hindi nga niya makita ang card. Ako nang magbabayad, sabi nga ng lalaki sabay ngiti sa asawa. Bigla namang namula ang mukha ni Eliza. Nangitian nga siya dito. Ayaw man niyang aminin pero gwapo nga si Trevor at maganda rin ang pangangatawan. Talaga namang kaakit-akit na kahit sinong babae nga ay tila hahanga nga dito. Kaya naman hindi na nga napigilan ni Eliza mapigilan na magkaroon na nga rin ng paghanga dito dahil full package na nga si Trevor sa ganda rin ng ugali. Salamat sambit nga ni Eliza na tinulungan nga ang bagger na ayusin ang mga pinamili niya sa eco bag. Pagkatapos nga nilang magbayad, ay dumiretso na nga sila sa parking lot kung saan nakaparada ang kotse ni Trevor. Hindi mapigilan ni Eliza ang kiligin. Nang pagbuksan pa nga siya nito, ng pinto kahit na may dalitong bag. Salamat ulit. Nahihiyang sabi nga niya dito na siyang kinatuwa naman ni Trevor. Walang anuman. Aniya sabay kurot nga sa pisngi ni Eliza. Hindi nila namamalayang kanina pa nga sila inoobserbahan ni Sisi. Kakatapos lang ni Trevor ipasok ang mga pinamili nila sa trunk ng kotse nang magsalita ang bata. Nag-aaway po ba kayo? Inosenteng tanong nga ni Sisi habang palipat-lipat nga ng tingin sa dalawa. Ha? Hindi sabi naman ni Eliza sabay iwas ng tingin. Hindi kami nag-aaway Sisi, di ba? Dagdag pa nga niya habang nakatingin kay Trevor. Talaga po ba? Nagdududa pa nga na tanong naman ni Sisi. Bakit kanina pa po kayo nag-iiwasan ng tingin? Takati Mommy po, kanina pa din namumula. Galit po ba kayo kay Daddy, Mommy? Halos silingin na nga lamang ni Eliza. Nalamunin na nga lamang siya ng lupa pagkatapos marinig ang sinabi ng bata. Hindi naman niya pwedeng sabihin dito na kaya namumula ang mukha niya ay dahil kinikilig nga ito sa daddy niya. Anak, kayaan mo ng mommy mo. Normal lang na maging ganyan lalo pa't gwapo ang daddy mo. Kaya wag mo nang isipin na nag-aaway kami, okay? Sabi naman ni Trevor, sabay tawa. Mas lalo namang namula ang mukha ni Eliza sa sinabi nito pero ayaw nga niyang isipin ni Sisi na hindi sila okay. Kayong hindi naman talaga. Natawa na nga lamang din siya. Naka-ready na ba ang lahat? Tanong nga ni Trevor sa dalawa. Nakakatapos lang mag-impake. Magbabakasyon kasi sila. Magtatatlong araw na nga simula nang ipaalam nga ni Trevor sina Eliza at Sisi pa sa paaralan na pinapasukan nila. Pinagbigyan pa nga siya na magkaroon ng leave hanggat gusto niya. Marahil ay dahil mayaman at may kapangyarihan ng asawa niyang si Trevor, kaya na nga lamang na-e-enjoy niya ang lahat ng to. Daddy, tapot na po ko. Masayang sabi nga ni Sisi, sabay turo nga sa maleta niya na nakasara na. At dahil wala nga silang masyadong magawa sa bahay para mag-relax, naisipan nilang magbakasyon na nga muna. Ako malapit na rin matapos. Natatawang saad nga ni Eliza habang tinitignan nga kung nasa maleta na ba niya lahat ng mga gamit na kailangan niya dalhin. O hayan, tapos na rin ako. Anya, nang masiguradong wala nga siyang nakalimutan. Pagkatapos ng mga nangyari, hindi pa rin makapaniwala si Eliza na ayos lang ang lahat. Buong akala niya
ay masisibak nga siya sa trabaho pero nagulat nga siya nang sabihin ng principal na walang magiging parusa sa kanya. May ilang oras pa tayo bago ang flight, pero okay lang ba sa inyo na pumunta na tayo sa airport? Tanong pa nga ni Trevor, habang nakatingin nga sa suot niyang relo. Sige, gawin natin yun. Mas maganda doon na tayo para hindi na hassle. Mamaya pag naipit tayo sa traffic. Pagsang-ayon nga ni Eliza. Sisi, ginawan kita ng paborito mong sandwich. Sabihin mo na lang sa akin pag nagugutom ka ha? Sabi nga nito sa bata. Opo, mommy. Masayang sagot naman ni Sisi. Pagkatapos nga nilang mag-ayos at magbihis ay nagsitungo na nga sila sa sakyan. Excited na nga talaga ang tatlo dahil ito ang magiging unang bakasyon na magkakasama sila. More na more ang banding. Hindi rin may paliwanag ni Sisi ang saya dahil sa wakas ay may kasama na nga siyang mommy sa bakasyon. Ang lamig! Sambit nga ni Sisi nang makalabas na nga sila sa sasakyan. Dahil gabi ang pinili nga nilang flight ay wala masyadong pasahero sa airport. Halika Sisi, isuot mo to. Tawag nga ni Eliza na may hawak na jacket. Lumapit naman sa kanyang bata at agad nga niyang pinasuotan nito ng makapal na jacket para hindi lamigin. Ayan, malamig ba? Baka magkasipon ka niyan. Heto, isuot mo din to. Dagdag pa nga ni Eliza. Sabay suot nga kay Sisi ng takip sa ulo. Natuwa naman si Sisi sa ginawa niya, kaya nakangiti nga itong nagpasalamat. I love you, mommy. Sabi nga niya sabay hila nga kay Eliza. Palapit nga para halikan ang pisngi nito. Napangiti naman si Eliza sa ginawa ng bata, kaya hinalikan na nga rin niya ito sa noo. I love you too, Sisi. Habang masayang naglalambingan ng dalawa, ay nakatingin lang si Trevor. Naisip niya na kahit hindi planado ang pagpapaksal niya kay Eliza, ay naging maayos naman ang lahat. Aaminin niyang nagsisisi siya noong nalaman nga niyang nakipagsundo nga siya na magpakasal dito noong lasing nga sila, pero kung isang Eliza naman pala ang mapapangasawa niya. Masipag, mabait, mapagmahal at maunawain ay wala na nga siyang masasabi pa. Daddy, alit na daw po ang airplane. Sabi nga ni Sisi na nakatulala nga niyang ama. Tara na po. Anya, sabay hawak nga sa kamay nito. Napatingin naman si Trevor sa mukha ng anak. Nakangiti nga ito at kumikislap nga ang mga mata. Siguro ay oras na para totohanin na talaga ang kasal na to. Bulong nga ni Trevor sa sarili at napalingon nga sa katabi na si Eliza. Nakangiti nga rin ito kaya naman hindi nga niya mapigilan ang umiti din. Wow, ang ganda! Aliw na aliw nga, nasabi ni Sisi habang nakaharap sa dagat. Suot ang kanyang swimwear, nakaterno nga, nang kay Eliza, masaya itong nakikipaghabulan nga sa alon. Sisi, huwag kang masyadong lalayo. Sigaw nga ni Eliza habang palipat-lipat nga ng tingin sa mga inaayos na gamit sa cottage at sa batang tuwang-tuwa nga na naglalaro sa tabing dagat. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Sali ka din sa amin kapag tapos ka na dyan. Sabi nga ni Trevor. Tumango na nga lamang si Eliza habang nakaiwas nga ng tingin. Kahit pa sabihin nga na may nangyari sa kanila, ay hindi pa rin madali para sa kanya. Ang tignan nito, lalo pa at bakat na bakat ang suot nga nitong swimming trunks. Eliza, nakikinig ka ba? Bulong nga ni Trevor. Mula sa likod niya na muntik na nga niyang ikasigaw sa gulat. Natawa naman si Trevor sa reaksyon nito. Ang sabi ko, gusto mo bang kumain ng ice cream? Tanong nga ni Trevor sa asawa. Sige, pero paano si Sisi? Nag-aalalang tanong nga ni Eliza. Sagot naman ni Trevor. Don't worry, ayun siya papunta na dito. Turo nga nito sa anak na tumatakbo nga papunta sa cottage nila. Sisi, gusto mo ba ng ice cream? Tanong nga ni Trevor, napapalapit nga sa bata. Ice cream po? Ulit nga ni Sisi para siguraduhin kung tama nga ba talaga ang narinig niya. Opo, gusto ko po ng ice cream, yung pink flavor po.
Napangiti naman ang mag-asawa nang marinig ang sagot ng cute na bata. Oh, narinig mo yung sinabi niya? Gusto raw niya ng strawberry flavor. Vanilla flavor yung sa akin ah. Sabi nga ni Eliza na sa wakas ay tapos nang ang ayusin ang dala nilang picnic basket na may lamang pagkain na in-order nga nila sa restaurant na katabi ng hotel nila. Napakunot noon naman si Trevor. Naintindihan mo yon? Nagtataka nga niyang tanong kay Eliza na agad naman siyang kinurot sa braso. Aray, bakit ba? Natatawa nga niyang tanong sa asawa na masama ang tingin sa kanya. Ikaw kapag narinig talaga yan ni Sisi magtatampo yun. Umayos ka nga. Tsaka anong flavor ba ng ice cream ang kulay pink? Strawberry lang naman diba? Maliban na lang kung may dragon fruit sila na ice cream. Sabi nga ni Eliza habang nakakurot pa rin sa braso ng asawa. Mommy, nag-aaway po ba kayo ni Daddy? Tanong naman ni Sisi na kararating lang sa cottage nila. Nakatingin nga ito sa namumulang braso nga ng daddy niya na kinurot ni Eliza. Ha? Hindi anak. Sagot naman ni Trevor. Nanggigigil lang ang mommy mo sa akin kaya niya ako kinurot. Tugtog pa nga nito, sabay kindat nga sa asawa na lalong ikinapula ng mukha ni Eliza. Ah, katulad pala ng dati. Sabi naman ni Sisi na parang naiintindihan nga ang nangyayari sa mga magulang. Ay, ang sweet mo pala, mommy. Tukso pa nga nito kay Eliza na napaiwas na nga lamang ng tingin. Habang nga si Trevor naman, patawa-tawa lang sa tabi. Ay, tara na nga Sisi, bili na tayo ng ice cream. Ayaw nga ni Eliza, sabay hawak nga sa kamay ng bata. Tara, sabi naman ni Trevor na naghahanda na nga rin umalis. Nang bigla nga siyang pigilan ni Eliza. Maiwan ka dito. Walang may magbabantay sa gamit natin. Aniya sabay talikod nga, kasama nga ang bata. Maya-maya ay lumingon naman si Sisi, sabay ngiti sa ama. Bye Daddy! Anya tumawa pa. Ilang araw pagkatapos nga nilang umuwi, kaling sa bakasyon, ay sunod-sunod ang mga kakaibang nararamdaman ni Eliza sa katawan. Kagaya na nga lamang ng pagsusuka sa umaga, sa tuwing gigising siya. Okay ka lang? May masama ka bang nakain? Sunod-sunod nga na tanong ni Trevor habang hinihimas ang likod ni Eliza. Hindi man sila tabi sa iisang kama matulog ay hindi naman imposible para mapansin nga niya ang walang tigil na pagsusuka ni Eliza tuwing umaga. Hindi ko alam eh. Wala naman yata. Umiiling nga na sagot ni Eliza. At muli pang nasuka. Nag-aalala naman na tumingin si Trevor dito. Magpa-check up ka na kaya? May kakilala kong doktor. Sabi nga niya, kung gusto mo sa kanya ka nalang magpatingin. Hindi mo na rin kailangan pa pumunta sa ospital para pumila. Dagdag pa nga niya bago nga kumuha ng tubig para ipabigay nga sa asawa. Salamat ah. Samit nga ni Eliza na agad namang tinanggap ang baso na may tubig galing nga kay Trevor. Hindi pa nga siya nakakainom nang bigla ulit siya masuka. Napahugot nga ng malalim na hininga si Trevor sa pag-aalala. Agad niyang kinuha ang cellphone niya sa kwarto para tawagan ang kakilalang doktor. Pinapunta nga niya ito para tignan ang may sakit nga niyang asawa. Makalipas ang halos kalahating oras, ay agad naman na dumating ang isang lalaki na mukhang kagigising lang. May dala itong mga gamit at nagmamadaling nag-doorbell. John, mabuti naman at nakarating ka. Pati nga ni Trevor nang pagbuksan nga niya ito ng pinto. Bakit ang tagal mo naman? Isang madilim na tingin ang ipinukol nga sa kanya ng kaibigan. Anong matagal? Halos hindi na ako makapaghilamos sa pagmamadali eh. Sagot nga ni John. Hindi pa nga gising ang asawa ko nang umalis ako. Dagdag pa nga nito. Natawa naman si Trevor sa sinabi ng kaibigan. Pasensya ka na. Si Eliza kasi panay ang suka tuwing umaga eh. Wala naman daw siyang nakain na masama pero walang tigil lang kakasuka niya. Pagkukwento nga niya sa kaibigang doktor. Isang makahulugang tingin naman ang pinukol ni John. Ito ba yung sinasabi ni James na bago mong asawa?
na aksidente mong naging asawa? Mukhang magkakanak na kayo. At lahat, pero hindi mo pa rin pinapakilala, sabi nga ng kaibigan na doktor. Nagulhan naman si Trevor pagkatapos nga umiling at napakunot noo. Anong magkakaanak? Hindi niya napigilang itanong. Tinignan lang siya ni John habang umiiling. Trevor, nasusuka ang asawa mo sa umaga, pero wala naman siyang nakain na masama. Malamang baka iba yung nakain niya. Naiiling nga na sabi nito. Nasaan ba? Para matignan ko. Hindi naman makaimik si Trevor sa sinabi nga ng kaibigan kaya tinuro na nga lamang niya kung nasan nga ang kwarto ni Eliza. Good morning sa inyo. Salamat po sa pagpunta. Nahihiyang bati nga ni Eliza sa doktor nang pumasok nga ito sa silid niya. Bumangon nga siya. Sa kama habang pilit na pinipigilan ng sarili na dumuwal sa harap nito. It's okay, ilabas mo lang, sabi nga ng doktor. Sabay tabi para makadaan nga si Eliza na nagmamadali naman, tumakbo papunta sa banyo. Trevor, hindi ko na siya kailangan i-check up. Buntis ang asawa mo, confirmed. Seryosong sabi nga ni John sa kaibigan. Buntis? Paano nangyari yun? Napatigil nga si Trevor sa sinasabi nang maalala nga niya ang nangyari. Nagsimula ang lahat ng magising silang magkatabi ni Eliza at parehong walang suot na saplot. Siguro naman, hindi ko na kailangan ipaliwanag sa iyo kung paano siya nabuntis. Kailan niyo ba huling ginawa? Tanong pa nga nito. 1 month ago, sagot naman ni Trevor. Magiging okay lang ba siya? Nag-aalala nga niyang tanong sa doktor. Tumango naman si John. Mukhang malusog naman siya. Kailangan niya lang na magpahinga ng tama at iwasan ng stress. At dahil kailangan niya ng expert sa ganito, tawagan mo lang si Julie. Alam mo naman, specialty niya ang mga buntis. Tumango na nga lamang si Trevor habang tinawagan naman ni John ang asawa nitong OB-GYN. Pinuntahan naman niya sa banyo ang asawa na hindi pa rin tapos magsuka. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nga ni Trevor kay Eliza na mabilis namang umiling. Ang sama ng pakiramdam ko Naluluhang sabi nga nito habang naduduwal pa rin. Hinagod naman ni Trevor ang likod ng asawa. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito kapag nalaman nga na buntis pala ito. Kaya ganun na lamang siya tuwing umaga. Eliza, paano kung hindi pa natatapos ni Trevor ang sasabihin? Nang magsuka muli si Eliza. Napansin niyang wala naman talaga itong sinusuka pero hindi nito mapigilan maduwal. Buntis ako. Bulong nga ni Eliza pagkatapos nga niyang punasan ng bibig. Hindi ako nagkaroon ngayong buwan pagkatapos ng nangyari sa atin sa hotel. Kinakabahan niyang sabi. Isa lang naman ang ibig sabihin nun, diba? Nakayukong sabi nga ni Eliza. Niyakap naman ni Trevor ang asawa. Shh, wala kang dapat ikatakot, Eliza. Asawa mo na ako. Hindi man tayo ikinasal sa simbahan, ay legal tayong mag-asawa. Wala ka dapat ipag-alala ngayon, kahit na buntis ka. Mahinahon nga na sabi ni Trevor. Napangiti siya, nang yakapin nga siya pabalik ni Eliza. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ang totoo niyan habang nagbabakasyon tayo, napansin ko na may parang iba sa katawan ko. Nagdududa ako noon pa na baka buntis nga ako pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Naiiyak nga na saad ng babae. Kumalas naman sa yakap si Eliza para tignan sa mga mata si Trevor. Paano na to ngayon? Hindi ba susubukan lang sana natin to? Nag-aalalang tanong nga ni Eliza. Kung siyang masusunod, gusto nga niyang totohanin ng lahat. Total kasal naman na sila ni Trevor. Okay din siya sa anak nitong si Sisi at mas lalong buntis na nga siya sa anak nila. Ngunit ayaw niyang pangunahan si Trevor lalo pa at hindi nito intensyon na buntisin siya nung gabi na lasing nga sila at nagpakasal. Ano bang sinasabi mo? Siyempre pananagutan ko yan. Anak natin yan Tsaka hindi mo man itatanong. Pero madalas akong kulitin ni Sisi tungkol sa pagkakaroon ng kapatid. Sigurado akong matutuwa siya sa balitang to. Nakangiting sabi nga ni Trevor habang hawak nga
ang magkabilang pisngi ni Eliza. "Eliza, I love you." Walang ano-ano ay sabi ni Trevor. Alam kong mahirap paniwalaan lalo pa at hindi pa ganun katagal tayong nagsama. Pero sigurado ko sa nararamdaman ko, mahal kita at hindi basehan ang haba ng panahon ng pagsasama natin para masabi ko sa'yo na mahal kita. At ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, Eliza. Mas lalo pang napaluha si Eliza sa narinig. Hindi niya inakala na darating ang araw na sasabihin din sa kanya ni Trevor ang mga katagang yun. "Trevor, mahal din kita." Nakangiti nga niyang sabi. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero bago pa may mangyari sa atin, nung pareho tayo, nanalasing ay alam ko na sa sarili ko na mahal na kita. Napangiti naman si Trevor sa pag-amin nito. Di mabuti, mahal natin ang isa't isa. Wala na tayong magiging problema, diba? Tumango naman si Eliza dito. Saglit silang nagkatitigan bago nagkalapat nga ang kanilang mga labi. "Mommy, Daddy?" Tawag na ng boses bata mula sa pintuan ng banyo. Napahiwalay nga ang dalawa at agad na tinignan kung sino ito. At tama nga ang kanilang hinala. "Sisi?" Tawag ni Trevor sa anak. Nahihiya naman na lumapit ang batang si Sisi sa dalawa. "Mommy, Daddy, I love you." Aniya sabay yakap nga sa dalawa. "I love you to, anak." Halos sabay na ngang bigkas ng mag-asawa. "Welcome. Pasok tayo. Pasok kayo." Nakangiting sabi nga ni Eliza sa mga bisita. Isang araw. 3 buwan na nga kasi siyang buntis at bumuti na nga rin ang pakiramdam niya. Kaya napagpasyahan nga nilang magkaroon ng baby shower. Congratulations, Eliza. Masayang bati nga ni Georgia, ang kaibigan niya, na asawa din ng kaibigan ni Trevor. Buti na lang pala talaga at pumayag si James na ikasal kayo ni Trevor ng gabing yun. Natatawa pa nga nitong sabi. "Hay, wag mo na nga ipaalala." Natatawa din na sabi ni Eliza. "Ayan tuloy, hindi ko man lang na-enjoy ang first night namin." Bulong pa nga niya sa kaibigan na mas lalo nga nitong ikinatawa ng malakas. "Naku, Eliza, pwede niyo naman ulit gawin yun. Pero paano yan? Lumalaki na yung tiyan mo, kaya kailangan yung mag-experiment ng mga bagong posisyon." Biro pa nga ni Georgia. "Kamusta naman ang pagtuturo? Nabalitaan ko yung nangyari dati. Okay ka lang ba?" Tumango naman si Eliza. "Okay naman. Tsaka yun, nagtuturo pa rin naman ako. Hinihintay ko lang na lumaki na talaga ang tiyan ko bago mag-maternity leave. Sabi nga ni Trevor, mag-resign na lang ako pero kaya ko pa naman. Basta ha, ingat ka. Lalo pa at unang pagbubuntis mo yan." Payo naman ni Georgia sa kaibigan. "Hello ta inyo, Tita Georgia." Bati naman ni Sisi nang makita nga ang ninang niya. "Kamusta po kayo?" Tanong nga nito habang palingalinga sa likod ng ninang niya. Napangiti naman si Georgia nang makita nga ang inaanak. "Hello din sa'yo, Sisi. Miss na miss ka na ni Ninang." Ani nga nito sabay buhat nga kay Sisi para halikan nito sa pisngi. Nako, ang bango-bango naman ni Sisi, ang cute-cute din. Dagdag pa nga niya. Natawa naman si Sisi nang kilitiin nga siya ng ninang Georgia niya sa leeg. "Tita, nataan po si Jacob?" Tanong nga ni Sisi na wala pa din, tigil nga kakatingin sa paligid. Si Jacob palang hinahanap. Nasa kotse pa siya kasama ang daddy niya. Hintayin mo na lang na pumasok. Nakangiting sagot nga ni Georgia. Sabay lapag nga kay Sisi sa sahig, na agad namang bumalik sa kusina para ikuha nga ng juice ang ibang mga bisita. Hay, ang bait na bata. Mas naging cute siya ngayon na palagi na nga siyang nakangiti. Siguro, alagang-alaga mo no, kaya gano'n na lang kasaya ang bata. Sabi nga ni Georgia, kay Eliza habang naglalakad nga sila, papuntang sala kung nasaan ang iba pang mga bisita. Siyempre naman, parang anak ko na rin yan. Tsaka mabait talaga na bata si Sisi. Hindi siya mahirap mahalin at pakisamahan. Masayang pahayag nga ni Eliza. Hindi ko nga akalain na tatanggapin niya akong bilang mommy niya.
Grabe kaya yung kaba ko nung ipakilala ko ni Trevor. Dagdag pa nga niya. Sus, ikaw pa? Malakas ang alindog mo sa mga bata kaya naging kindergarten teacher ka, diba? Naiiling nga na natatawang sabi nga ni Georgia. Tsaka alam mo, kung hindi ko lang alam na anak ni Trevor sa dating asawa niya yan, iisipin ko talaga na ikaw ang nagluwal sa kanya. Hindi naman alam ni Eliza kung matutuwa ba siya sa sinabi ng kaibigan. Ilang buwan na kasi silang mag-asawa ni Trevor, pero minsan ay hindi na nga nila napag-usapan ng tungkol sa dating asawa nito. Naisip nga niya na mas mabuti na nga rin ang ganun. At least, hindi na nga niya kailangan ma-insecure. Hoy, anong mukha yan? Bakit bigla ka yatang nalungkot? Nag-aalalang tanong nga ni Georgia. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya na banggitin yung dating asawa ni Trevor. Pero kung nabubuhay pa yun, siguradong magiging magkaibigan din kayo. Pareho kasi kayong mabait. Sabi pa nga ni Georgia. Tsaka secret lang natin to pero arranged marriage lang din sila Trevor at ang dati niyang asawa. Alam mo na, kapag galing sa mayaman na pamilya, dapat anak mayaman din ang mapangasawa. Kaya naniniwala talaga ako na ikaw pa rin ang first love ng asawa mo. Pangungumbinsi nga ni Georgia. Nako Georgia ha, tigilan mo nga ako sa mga pampalubag loob mo na yan. Naiiling nga na sabi ni Eliza, kahit pa naman minahal ni Trevor ang dating asawa nito, ay labas nga siya. Tuon, imbes magselos nagpapasalamat na nga lamang siya na ipinanganak nga nito ang cute at mabait na si Sisi na tinuturing na nga niyang anak ngayon. Nandito na ba lahat? Maya-maya pa itanong ni Trevor. Nang mapansin nga na halos lahat ng imbitadong bisita ay dumating na. Una sa lahat gusto naming magpasalamat sa pagpunta niyo kahit na ngayon lang kayo nagka-day off. Natatawa na sabi nga ni Trevor. Lumapit ito kay Eliza at marahan na ibinalot nga ang braso nito sa bewang niya. Nakatayo silang dalawa sa tabi ng isang malaking cake na siyang gagamitin nila sa gender reveal ng baby. Salamat at nagawa ninyong pumunta para samahan kami sa araw na to. Masayang masaya kami na magkasama kayo ngayon at dahil dyan sabay-sabay nating alamin ang magiging gender ng baby. Nakangiting sabi nga ni Eliza. Napuno naman ang kusina ng masasayang usapan. Halos lahat sa mga ito ay gusto ng baby boy habang ang ilan naman ay boto sa baby girl. Sisi, halika dito. Tawag nga ni Eliza sa bata na mabilis naman na tumayo sa usapan para nga lapitan siya. Pwede bang tulungan mo kami ni Daddy na i-slice ang cake? Lumawak naman ang ngiti ni Sisi nang marinig ang sinabi ng mommy niya. Siyempre naman po. Excited nga niyang sabi. Halos ilang gabi rin siya na hindi nakatulog ng maayos sa kakaisip na magiging ate na nga siya. 1, 2, 3... Bilang nga nilang 3 hanggang sa tuluyan na nga nilang hiwain ng cake na inaabangan ng lahat. Wow, it's a baby boy! Masayang anunsyo nga ni Sisi nang makitang asul nga ang kulay ng loob ng cake. Nagpalakpakan naman ang lahat at nagsiliparan na nga ang konfeti at lobo. Congratulations! Masayang bati nga ng mga bisita sa kanila habang si Sisi naman ay walang tigil sa pagyayabang sa mga kaibigan niya na magkakaroon na nga siya ng baby brother at magiging ate na nga siya. Good for you, Sisi, sabi nga ni Jacob, anak nila James at Georgia. Magkakaroon ka na rin ng kapatid. Di ba palagi mong gusto na may kapatid ka? Tumango naman si Sisi sa sinabi nito. Oo naman, thank you Jacob ha. Kasi dumalo ka sa baby shower ng kapatid ko Thank you na rin sa mga regalo na binigay ninyo. Dahil hindi pa nakakapagtalita ang kapatid ko, ako munang magpapatalamat sa inyo. Sabi pa nga nito na hindi mapalis nga ngiti sa mga labi. Hindi naman kasi talaga nagsasalita ang baby na hindi pa pinapanganak, Sisi. Pero you're welcome. Kapag malaki na ang kapatid mo, pwede ba ako nayayain ka magbike? Tanong naman ni Jacob. Pwede rin, ba't nakatama ako Sagot naman ni Sisi. Promise yan?
Tanong nga ni Jacob sabay taas nga ng kalingkingan niya. Promit? Sabi naman ni Sisi. Hindi nila alam kanina pa nga sila pinagtitinginan ng mga matatanda. Mukhang marami nang nakaplano para sa baby mo na hindi pa lumalabas ah. Natatawang komento ni Georgia sa kaibigan nito. Natawa na nga lamang din si Eliza. Matagal-tagal pa to, aniya sa kaibigan. Excuse me, sabi naman ni Trevor na hinawakan ng kamay ni Eliza. Pahiram muna ang asawa ko. Aniya sabay hila nga dito paakyat sa silid nila. Hindi na nga lamang nila pinansin ang mga hiyawan at tukso ng mga kaibigan nilang bisita. Ano ba yun? Nagtatakang tanong nga ni Eliza sa asawa. Bakit bigla mo na lang akong hinihila doon? Wala lang. Gusto lang kitang masolo. Sabi naman ni Trevor na yumuko para halikan nito. I love you. Aniya na may isinabit nga sa leeg ni Eliza. Sana magustuhan mo. Nanlaki naman ang mga mata ni Eliza nang makita ang diamond necklace na galing sa asawa. Thank you, Trevor ah. Kahit ano pa yan basta galing sa'yo. Magugustuhan ko talaga. Sabi nga niya sabay hila nga sa asawa para halikan ito ulit. Mami! Ayaw tumigil ni baby kakaiyak. Kinakabahan na tawag nga ni Sisi sa mami niya na kasalukuyang nagtitimpla ng gatas. Tahan na baby, andito ti ate. Sabi pa nga niya habang marahan na tinatapik ang katawan ng baby. Huwag ka nang umiyak, andyan ti mami. Nagtitimpla lang ka ng gatas mo. Dagdag pa nga ni Sisi. Nagmamadali naman ay binalikan nga ni Eliza ang mga bata habang bitbit ang isang bote ng bagong timpla ng gatas. Kaunti lang kasi ang lumalabas na gatas sa kanya kaya hindi niya madalas i-breastfeed ang sanggol. Shh, andito na si mommy baby. Sabi nga ni Eliza na marahang binuhat nga ang sanggol. Gutom na ba ang baby namin ha? Nakangiti nga niyang dagdag bago ilagay sa bibig nito ang bote ng gatas. Ilang segundo lang ay hindi na nga umiyak pa. Ang sanggol na siyang ikinaluwag nga ng dibdib ni Sisi. Buti na lang at hindi na siya umiiyak. Baka mapuot siya pag pinagpatuloy niya eh. Sabi pa nga ni Sisi habang pinupunasan ng pawis sa noo ng baby. At buti na lang din, may ate siyang mabait kaya may nagbabantay sa kanya kapag nagtitimpla ng gatas si mommy. Sabi nga ni Eliza sabay ngiti kay Sisi at hinawakan nga nito ang pisngi ng bata. Thank you ate Sisi ha, kasi nariyan ka para tulungan si mommy sa pagbabantay kay baby. Dagdag pa nga nito. Namula naman ang mukha ni Sisi sa hiya at tuwa. Simula nang ipinanganak nga ang kapatid niya, ay mas naging mapagmasid na nga siya sa kanyang kapaligiran. Tinitigan niyang mabuti kung may mga bagay ba na dapat gawin para makatulong sa mommy niya. Nandito na ako. Anunsyo nga ni Trevor na galing sa trabaho. Agad nitong hinagilap ng tingin ng kanyang asawa at mga anak. Andyan pala kayo. Kamusta naman ang araw ng mga mahal ko ha? Masaya niyang bati habang nakangiting naglakad nga palapit sa kanila. Yumuko si Trevor para halikan sa pisngi ang mga anak niya bago nga niya halikan sa labi ang asawa. Mukhang katatapos lang umiyak ng isang yan ah. Sad nga ni Trevor nang mapansin ang pamumula ng pisngi ni baby. Iniwan ko kasi muna saglit. Nagtimpla ako ng gatas na ubusan kasi ako eh. Sabi nga ni Eliza na may halong pag-aalala. Sinusunod ko naman ang sinabi ng doktor pero wala eh. Kunti lang talaga ang lumalabas. Kailangan ko talagang umasa sa formula. Pagpapatuloy nga nito. Baka kailangan pa natin maghintay. Basta magtiwala lang tayo sa nasa itaas. Saad pa nga nito. At kukuha na rin tayo ng yaya para hindi ka masyadong mapagod. Okay lang naman sa akin, Trevor. Mas gusto ko na hands-on ako sa baby eh. Sagot naman ni Eliza. Tsaka nandito rin naman si Sisi para tulungan ako, di ba nak? Tumango naman si Sisi bilang pagsang-ayon. Napahinga na nga lamang ng malalim si Trevor sa desisyon ng dalawa. Paano kaya kung kumuha na lang tayo ng kasambahay? Para hindi mo na kailangan pang gumawa ng kahit na ano. Baka pag-focus ka na sa mga bata. Suwestyon pa nga nito. Napaisip naman si Eliza sa sinabi ng asawa. Pwede rin.
Nakahinga naman ng malalim si Trevor nang marinig ang sagot nito. Sa totoo lang, hindi madali ang may sanggol sa bahay lalo pa at nagigising nga ito 10 oras ng gabi. Hindi niya din maatim na si Eliza lang ang lahat na gumawa, kaya maski siya ay nagpupuyat nga habang umiiyak ang anak nila. Salamat naman, bulungan ni Trevor habang nakapikit. Buong magdamag din kasi siyang gising nung nakaraang gabi. Ayan, nakatulog na si baby. Sisi, maghugas ka na ng kamay, magluluto tayo ng hapunan. Sabi nga na Eliza kay Sisi at tumango naman ang cute na bata. Mukhang pagod na pagod ang daddy niyo eh. Bulungan ni Eliza habang tinignan nga ang asawa na nakasandal sa kanya habang nakapikit. Maingat niyang inilapag sa kuna ang bata bago nga niya tinulungan na mahiga si Trevor. Sumilay sa kanyang mga labi ang ngiti dahil sobrang swerte niya talaga sa kanyang asawa na ngayon ay mahimbing na nga na natutulog. Mommy, ano pong lulutuin natin? Ano bang gusto mong kainin? Lumapad nga ang ngiti ni Sisi. Pwede po ba yung maatim, yung may tampalok po? Sad pa nga nito. Napaisip nga saglit sa Eliza. Sinigang. Opo, gusto ko po yung tinigang. Pagkumpara pa nga ni Sisi. O tara, ipagluto na natin ang daddy mo. Sabay hawak nga sa kamay ni Sisi. Inabot din ng halos mahigit 1 oras ang dalawa bago nila matapos lahat ng niluto nila. Nagdagdag din kasi si Eliza ng dessert, kaya medyo natagalan na nga sila bago matapos. Ano sa tingin mo? Okay na ba ang mesa? Tanong nga ni Eliza sa bata na kasama nga niyang nagayos ng mga pagkain sa mesa. Sobrang ganda po, nakakagutom. Natawa na nga lamang si Eliza. O tara, maghugas na tayo. Tapos gisingin na natin ang daddy mo, okay? Para makakain na tayo. Pagkatapos nga niyang tulungan si Sisi, na maupo ay agad nga siyang nagtungo sa sala para sana gisingin si Trevor. Ngunit nagulat nga siya na nakaupo na nga ito habang hawak ang sanggol. Kaya pala hindi ko man lang narinig na umiyak ang baby. Bulong nga ni Eliza sa sarili habang nangingiting ang nilapitan ng magama. Dahan-dahan nga niyang kinuha ang sanggol bago niya gisingin ang asawa. Trevor mahal, gising na, kakain na. Hindi naman nagtagal, minulat nga ni Trevor ang mga mata niya. Nagtama ang mga mata nila ni Eliza, kaya napangiti sila. I love you. Sambit nga nito. Natawa naman sa Eliza sa sinabi nito bigla. I love you too. O tara, kain na tayo, naghihintay na si Sisi sa mesa. Yaya nga niya sa asawa. Tumango naman si Trevor at binuhat ang kuna papunta sa kusina kung saan naman nilagay ni Eliza ang bata. Habang silang tatlo naman ay masayang nagsalo-salo. At doon nga sa harapan, nang salo-salo kaharap nga ang kanilang mga anak, muli ngang niyaya ni Trevor si Eliza that this time magpakasal nga sila sa simbahan dahil hindi pa nga sila formal na kasal sa harapan ng Diyos. Dahil nga isa itong drunken marriage o dahil lasing nga sila kaya sila ikinasal. Pero dahil nga sa epic fail na nangyari na yon, natagpuan nga nila ang pagmamahal ng isa't isa na wagas at puno nga ng sinseridad. Pagkatapos nga ng kanilang kasal, masaya na nga silang namuhay bilang isang pamilya at sentro nga ang Panginoon sa kanilang pamilya. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Nesbeth Hanaban, Emily Borak, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Presbyteros Rose, at shout out na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Itong Cat Amazing Stories PH. Thank you so much po sa walang sawang pagsubaybay.